Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta? May adlaw ka ng tanan. Una naman kasampiyak. So here we go again, boy. America Duterte loyalist. Mag-ingon nga. Kung ato ni Naidog. Kung sa tumang katapos. Kaluya. Ang imo mapulong may magadasi ka sa pagkindog. The time check is 12 midnight. 10th of May 2026 as of this recording. So before anything else, I would like to greet to all mothers out there na Happy Mother's Day. Ang laki ng responsibilidad na ginagampanan ng mga nanay. Saludo ko sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa mga OFW na katulad ko. Sana'y nasa mabuti kalagayan po tayong lahat. Your health is your wealth. Ito yung lagi ko sinasabi kasi anhin natin ang yaman dito sa mundo pag meron tayo mga debilitating illnesses, mga life-threatening diseases. Hindi natin ma-enjoy ang buhay na meron tayo. Ito yung pinakapuhunan natin, itong kalusugan natin. O kaya talagaan po natin. Bawal magkasakit, lalo na ngayon. Pag umuwi ka sa Pilipinas, kung nagkasakit ka, wala kang matutunguhan, wala kang gobyernong maaasahan. Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno, siyempre. Pero wala tayong patutunguhan ngayon. So, ano ba bilhin natin pag-uusapan talaga? Ano ba topic natin? It's all about politics pa rin. So, alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Philippines ng lahat tayo orchestrated para pabagsakin ng mga Duterte. Sa kaliwat kanan ba naman ang mga problema, mga hinaharap ng bansa natin at sa pandaigdigang mga nangyayari ngayon. Ano pa rin sila, nag-usapan pa rin nila impeachment about si Sara. Na hindi naman si Sara yung problema ng bayan ng bansa natin. Takot lang talaga sila na makaupuon makabalik ang mga Duterte. Kasi alam naman natin yung Duterte's legacy talaga. Ito, kamay na bakal talaga yan. So ayaw nila yan kasi sa panahon ni Tatay Digong, tinanggal nila yung corruptions, drugs, and criminalities. Although hindi naman perfecto, pero sa panahon ngayon, binalik lahat. Sabi ni Basti, binalik ang drug at corruption sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Kumpula talaga yung mga pinagagawa ngayon. Sa pagtanto ko na mas grabe pa to si Marcos. Kasi sa panahon ng tatay niya, nagnakaw ito lahat. Nag-alsa, lumaban. Sino ba yung mga lumaban? Yung mga kaparian, yung mga sambayan ng Pilipino, yung mga madre, gano'n. Pero napag-isip-isip ko na parang nagagamit lang din itong mga Pilipino. Kasi ngayon, tingnan mo yung ang daming corruption. Pero same thing pa rin mga kaparian, o mga madre, sila pa rin yung nasa likod ng Pero doon na sila panig sa korupsyon. So ibig sabihin nito, umalma sila sa panahon ng diktadoryang Marcos Sr. Hindi para sa kabutihan. Hindi para din kasi sa ira. Kasi tingnan mo ngayon, hindi sila nagsasalita. Kumbaga, nakapabor yung malita doon sila. So, wala talagang patutungan ng bansa nito sa ganito. Buti na lang ito, Iglesia ni Cristo tumayo. So, saludo sa Iglesia ni Cristo, saludo sa Isiminay. Ilan na lang sila na tumayo. Mga mainstream, wala, bayaran halos lahat eh. Ito na lang mga Isiminay, itong mga Katoliko, wala. Katoliko man ako pero wala. Dismayado talaga ako.
Buti pa ang English yan. Saludo talaga. Pagpatuloy nyo lang yan, Iglesia ni Cristo Seminary, kay Pastor Kibuloy. Kasi dito sa Katoliko man ako, pero karamihan ni yung bibig eh. May ilan naman na nagpapakita ng suporta sa katarungan lang talaga. Hindi sabihin na, Duterte kayo. Doon lang tayo sa tama. Pero ako Duterte talaga ako kasi nakikita ko talaga na tama talaga ang mga Duterte. So ngayon napagtanto natin, kamakailan lang na kaya pala hindi na nag-iimbestiga ngayon si King Lacson. Kulang lang sasabihin ni Marcolita na bakla ka. Kasi sabi ni Marcolita ni Senator Attorney Marcolita na yung future Vice President ko na sabi daw ni Lacson na macho daw siya tapos period. May lalaki, may mali daw eh. May lalaki ba na nakaka-period? So, wala pala itong King Lacson na ito eh. Na parang kung umasta eh, parang si Mr. Righteous eh. Na walang tinatago. Na kumbaga wala siyang bahid na kuratong baliling, yung mga sasanan gravel ng anak niya. Yung forbito case yun. Kaya nabansagan siyang kuratong baliling. Siguro na-expose na talaga siya. Ito na talaga yung kumbaga hindi kasi absolute yung mga pagpapanggap mo kung ano ka talaga. Lalabas talaga yan. Kaya ito yung lagi kong masasabi na dito lang talaga tayo kung anong totoo, ano yung tama. Kasi sa buhay natin, mayroong karma. Mayroong good at bad karma. Kung gumagawa ka ng masama, mag-expect ka talaga ng masama din na kalabasan, consequences sa iyong action. Bad karma. Mabuti, good karma ang babalik sa iyo. Kasi wala talagang walang apoy or walang anong tawag nito. Pag may sunog, may usok talaga. Kung kaya't ngayon, pilit itago ni King Lacson yung skeleton sa mga closets nila eh. Kaya pala, ayaw niya na mag-imbestiga. Sabi niya kay Senator Marcolita na ipapatuloy natin ang investigasyon pero pipirma na kayo dito. Sabi ni Marcolita trap yan eh. Hindi na siya mag-iimbestiga pag pirma na ang majority dyan eh. Kaya pala dahil sabi ni Senator Marcolita na di umano sila mismo ay direktang nakatanggap ng benepisyo sa flood control. Kasi sa panahon ng eleksyon if I'm not mistaken, tumatanggap din si Bulagaan Soto. Si Soto ng 250 million umano. Totoo yun. Kaya nga gusto ni Marcolita na tawagin niyo sila si Bersamin, sila si Alibiste. Kasi meron silang listahan. Ikaw puro ka lang daw pabida ping, tapos wala kang puro ka lang introduction. Pwede mas mabuti para mas magaling ka pag gumagawa ka ng mag-scriptwriter ka na lang ng comics. Yan yung sabi ni Senator Marcolita kasi magaling kang mag-imbento. Para kasi Mr. Righteous na walang skeleton sa closet, walang tinatago, walang bahid na katarantaduhan. Sayang yung nasimulan mo na magaling kang former PNP chief, gano'n. Pero hindi mo napanatili. Parang si Akop lang.
ang ganda ng sinasimulan, pero ang tira talaga. Pag nasilaw ka talaga sa tira talaga yung prinsipyo mo. Masisira talaga yung legasiya mo. So darating ang araw na maging katulad ka rin ni Akop na kahit na wala na sa mundong ito, nawala yung respeto ng tambayan ng Pilipino. At happy pa ang mga karamihan, majority ng mga Pilipino na nawala na kayo sa mundo, pinagtawanan, ganun. Ang sakit yan sa pamilya nyo at saka yung legasiya nyo, mawawala. Kaya yung nasimulan mong maganda. So ngayon, okay mo dyan sa customs daw, tumatanggap daw itong presidente daw nating nabangag ng 100 million yata per week. Ganun. Tapos itong yung mga 8 billion, ganun. Sila si Birsamin man ang nagpalabas niya. Diba, o si Lacson, ikaw yung naglabas na expose niyan. Pero sabi ni Marcolita, ay natakot ka kasi mayroong listahan doon eh. At doon, nakikita mo na, sama kayo doon. Direktang nakatanggap na benepisyo dahil sa eleksyon. Pero daw, expenses for senators, gano'n. For senators. So ano na ngayon? Dawit ang presidente. Dawit yung pinsan niya. Yung asawa niya. So kung para ka talaga sa katotohanan, Ping, iimbestigahan mo yan, ipagpatuloy mo. Hindi ka dahil hindi na bibigyan mo ng ultimatum si Marcolita na pirma ka muna dito para mag-imbestiga tayo. Hindi, parang hinostage mo yung wala. Pero alam naman natin, hindi tayo masurprise dyan na yan yung dahilan na yan. Inhijack nyo yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Marcolita, ni Cayetano. Dahil pilit yung pagtakpan yung skeleton sa closets niya. Ang daming buhay na nawala dyan sa flood control. Na ninakaw nyo lang, kinuha yung mga pira dyan sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng PhilHealth at nagbinta pa tayo ng natural reserve natin, itong gold. Tapos, wala. Tapos meron pa tayong tiraulo na vlogger na tagapagsalita, tagapag-fake news ng palasyo, si Claire Castro, na yung utang daw nagsimula daw kay Duterte, given naman yun sa panahon ni Tatay Digong na tinamaan tayo ng pandemic. Pero kahit pa man, mayroong build program si Tatay Digong at pinagpatuloy pa at ginagrab pa nga ng administrasyon ngayon. Yung pagkatapos ng Marcos pa sa kanya pa yung credit na tingnan mo, magpo 4 years na siya, mas malaki pa yung minutang niya kaysa panahon ni Tatay for all over 6 years ni Tatay Digong. Tapos wala siyang proyekto. What year was that na yung classrooms, 22 or 23 lang yata yung natapos niya. Wala talaga, wala sa hulog talaga ang gobyerno ngayon eh. Tapos meron pa tayong tagapagsalita na ito si Claire Castro na parang palengkira talaga. Wala, iwan ko ba kung bakit naging abogada yan. Talo pa ng grade 12. Tayo, hindi naman tayo nagmamagaling, hindi naman tayo magaling. Pero base sa sentido komunil, i-analyze man natin kung ano yung totoo, ano yung tama. Hindi yung basta-basta na lang wala sa hulog ng bitaw. Wala talaga. Tarantado talaga. Wala talaga. Piraulo talaga itong Kung kaya mas lalong bumagsak talaga yung rating ng poon yung bangag. Dahil dyan. Ipagpatuloy mo lang yan. Pero ngayon, happy tayo na
lumabas na si... pero ang problema ngayon gusto nila i-divert dahil ang attention na ngayon parang may diverticulitis na naman ngayon kasi di ba na-expose si Senator Marcolita about dyan sa flood control. Binalik ni Marcolita so nag-ingay ulit. So ngayon, pero na daw ICC na warrant of arrest para kay Bato. Upang divert talaga itong mga gago pero huwag ka magpakampante Bato kasi si Raulo itong mga taga-gobyerno ngayon kahit walang warrant of arrest yan o ano man kung totoo man yan or wala dadamputin ka yan katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong tapos hindi na daan sa local court irikta ka dyan sa dahig tarantado talaga ang gobyerno ngayon so ngayon pati yung Interpol dati di ba red notice kayo kidaan nyo sa Interpol parang yung Interpol ngayon hindi na rin nagipag alyansa sa inyo kasi ma-weaponize nyo magagamit nyo po sa mga katarantaduan nyo tingnan nyo sila si Rocky sila si Caldico naano nyo ba si Rocky okay naman si Rocky kasi nag-apply na siya ng asylum wala namang ginawang masama si Rocky pero ginipit ng gobyernong bangag pero ngayon si Saldico pinatakas nyo pero ngayon nagdrama-drama pa kayo na inyo na nahuli na pero wala pala gato so at least ngayon lumabas si Bato dyan sa Ridge Coalition at sabi niya sa Cebu ba yun yung nila kanina o kapon din sabi ni Bato na suportado niya ang Ridge Coalition ito yung mga coalition ng mga magkaibang grupo na galit na at gusto ng pagbabago gustong ibalik yung nakaraan kung ano yung sinimulan ni Tatay Digong. Nabigyan kasi tayo ng outstanding na presidente na. So, ngayon, hinahanap natin Supportado din niya si Inday Sara. Kabila pa man ng mga pagsubok daw, hamon sa buhay. Yung mga problema niya ngayon, yung lahat ng mga impeachment or ano pa. Tapos tatay nila nandun pa sa dahil. Gano'n. Kaya mo yan, Inday Sara. Laban lang. Hindi mo naman natutulog ang Panginoong Diyos. Sa totoo lang. Tapos doon naman sa dahig, na lang ako, na-impress lang talaga ako nung may seaman yata yung nagsasalita, nagsabi na hindi lang yung mga seaman's book, yung mga pasaporte, yung inalagaan o hinabaan ni Tatay Digong yung kumbaga alagang-alaga talaga yung mga Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Lalo-lalo ng mga OFWs. So, sabi niya sa panahon ni Tatay Digong, proud na proud tayong mga Pilipino na tayo ay Pilipino. Dahil ultimo mga taga-ibang bansa saludo sa atin at nire-respeto tayo. Hindi katulad ngayon na yung presidente natin, ultimo sa may mga sila summit dyan. Wala nang ayaw nilang makatabi si Marcos Sabi na baka mahawa tayo dyan Kumahawa tayo kasi nagpapatira yan ng tumbong So, wala nang sa ulo ng gobyerno ngayon. Daming nagpresidente. Hindi natin alam kung sino yung totoong presidente. Yung pinsan niya, yung asawa niya, si Ralph Ricos, si Raulo. Ito yung tinatawag na Batman. Ayaw niya yung tanggalin yung bat na naghirap yung mga Pilipino ngayon. For the meantime, tanggalin sana. Kasi lahat nagsimahalan. Wala. Kasi wala sila makulimbat. Wala na talagang pira ang Pilipina. Utang na naman. Yun. Huwag kang mag-alala, Batman Ricos. Kasi
darating din ang panahon para sa inyo. Kumbaga, ang buhay ay wither-wither lang eh. Kasi ang trabaho kasi ni Rico, ano yan, taga Federal Reserve sila, so sa Bangko Sentral, si Rico yung asikaso o kung kailan tayo magbaba ng interest rate or magtaas ng interest rate o kailan mag-imprinta ng pira. Sila yung nagpo-control yan, nakikita nila yan. Pero ang ginagawa naman ni Rico, hindi pa siya sira ulo, kinuha yung pira doon sa PhilHealth, nilagay doon sa flood control. Buy wireless and get unlimited premium, our most popular phone plan with maximum. At marami pang ibang mga ginagawa nila. So, tapos pati din sila pala, basta may mga baho din sila eh. Ultimong pagtakbo nila sa may nagbigay sa kanila ng pira, ganun. Siyempre, pag binibigyan ka ng suporta dyan sa eleksyon, babawiin yan eh. Kung kaya't yan yung dahilan sa Tatay Digong, ayaw talaga niya ng may mga magbigay ng mga campaign ganun. Pero yung kay Tatay Digong, yung mga klase yata niya sa law, klase niya dati sa sa college yata, tinulungan talaga siya kasi alam naman natin na gusto talaga nila na proud din sila na may kababayan sila, klase na magiging presidente. Noon, sobrang yaman na rin nun nila eh. Hindi katulad ng panahon ngayon na wala na talaga eh. Nung una pa nga, gusto na nila ng charter change para hindi na sila bababa sa pwesto. Baguhin na nila ang konstitusyon. Tapos palpak sila doon na nabisto sila. Yun yung dahilan na Tatay Digong pinadala doon sa dahig eh. Tapos ngayon, gusto naman nila na si Martin Tambaloslos Romualdez magiging Prime Minister o Presidente whatsoever, anong tip-up yung gusto nila. Kung kaya't nagpamudmod, ninakaw yung pira ng bayan, ipalpak. Ngayon, sabi naman niya, parang hihilahin niya lahat eh. Kasi pag hindi daw siya yung ng budget kasi yan, parang gusto niya sasabihin na sa executive yan, So, ibig mo bang sabihin, si Marcos yung pinsan mo? Well, totoo naman, pero kayo yan lahat. Kasi kayo lang yung nag-uusap-usap dyan. Behind, closed doors. Bakit hindi ka, nagpakita dyan sa investigasyon? Doon lang kayo sa, basta yung, yun, investigasyon yung muro-muro lang. Doon kayo dyan sa Blue Ribbon. So, wala. Meron kayong baklang kinki. Kulang nyo, sasabihin ni Marcolita nga bakla talaga. Sabi ni Marcolita, takot ka sa akin. Or nahiya ka lang. Takot kasi wala siyang bitaw, wala siyang kay Marcolita eh. Nabibisto na siya eh. Nabibisto na sila ni 50 Toto. So, anyway, mga kasampi, hanggang dito lang muna tayo kasi magkalauna na ng umaga eh. I-off po natin kung kaya chill lang muna. So, thank you. Maraming salamat sa ating lahat. God bless po.